ningas hubod, may gatas pa sa labi, at lahat bagong? Kung oo, maaaring handa ka na para sa ating ikatlong talakayan. Magandang umaga mga bata! Ngayon muli tayong magsasama-sama para sa ating ikatlong bahagi ng talakayan hinggil sa karunungang bayan. Kung nitong nakaraang 2 araw ay tinalakay natin ang bugtong at salawikain, ngayong araw ay dadako naman tayo sa kung ano nga ba ang sawikain. Ngunit bago ang lahat, ay hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Ma'am Grace at ako ang magiging guro ninyo ngayong araw. Kaya tara at makisipag talakay na tayo. Ang sawikain ay ang katutubong salitang ginagamit natin para sa mga idioma o idioms sa Ingles, o ito ay ang mga ekspresyong idiomatiko o idiomatic expressions. Ito ay ang mga salita o pariralang ang mensaheng inihahatid ay naiiba sa literal na kahulugan ng salita o alinmang salita sa parirala. Mahalagang tandaan na ang sawikain ay nasa anyong patalinghaga o hindi tuwiran ang pagbibigay ng kahulugan. Katulad na lamang nito ay ang mahapdi ang bituka na nangangahulugang sobrang gutom o pagkagutom. Ilista sa tubig na ang ibig sabihin ay kalimutan na lamang. Di makabasag pinggan na ang kahulugan ay labis na katahimikan o mahinhin. Bilang karagdagan, ang sawikain ay ang mga malikhaing pagpapahayag na karaniwang ginagamit natin sa pang-araw-araw na gawain. Noon pa man, gumagamit na ang ating mga ninuno ng ganitong uri ng pagpapahayag. At tulad ng bugtong at salawikain, ito rin ay matalinghaga dahil hindi rin ito diretsahang pagpapahayag. Ang mga ito ay gumagamit ng mga imaheng may katangian katulad ng yaong tunay na pinakakahulugan. Halimbawa nito ay ang sawikain, matayog ang pangarap, na nangangahulugang mataas na pangarap ngunit mahirap abutin. Gayon din ang sawikaing ningas kubod na nangangahulugang ang gawain o proyekto ay hindi nagtatagal, sa simula lamang masipag o pagnanais na panandalian lamang. At upang masigit nating maunawaan ang sawikain, narito pa ang iba't ibang mga halimbawa. Unang halimbawa, malayo sa bituka na ang ibig sabihin ay hindi masyadong malubha ang sakit o sugat. Nagsusunog ng kilay na ang ibig sabihin ay masipag o nagsisipag sa pag-aaral. Bahag ang buntot na ang kahulugan ay duwag. Balat sibuyas na ang ibig sabihin ay maramdamin. Mabulaklak o makati ang dila na ang ibig sabihin ay mapagmalabis kong mangusap. Sa huling halimbawa, mapapansin natin ang paggamit ng imahe ng bulaklak para katawanin ang mga salita ng isang tao na mapagmalabis o eksaherado ang mga pahayag. Imposible namang mamunga ng tunay na bulaklak ang ating mga dila, hindi, di ba? Sa ibang pagpapakahulugan, ang sawikain ay isang salitang matalinghaga o gumagamit ng euphemistikong pahayag at nagbibigay ng di-tuwirang kahulugan na nakatago sa mga masining na pahayag. Upang maunawaan ito, hindi lamang dapat nakabatay sa aktwal na mga salitang sinabi. Kailangan pag-isipan ng mas malalim ang kahulugan ng mga ito sa pagsusuri sa metaporang ginamit, kontekstong pinagbatayan o paralelismo sa kultura. Halimbawa, umuwi ang empleyado na butas ang bulsa matapos bayaran lahat ng bayarin ngayong buwan. Mula sa pangungusap, hindi natin masasabing literal na butas ang bulsa ng empleyado, kundi maaari nating tingnan ang iba pang mga salitang nakapaloob sa pangungusap upang mas maunawaan natin ito. Kung ating susuriin, sinasabing butas ang bulsa matapos bayaran ang lahat ng bayarin ngayong buwan ay nangangahulugan lamang ng kawalan ng pera o naubusan na ng pera. Gayon din, nagagamit din ng sawikain sa euphemistikong pahayag o ang pag-aalis o pagbabawas ng lagim, bigat, sakit ng pananalita upang mas madali itong matanggap ng taong pinagsasabihan. Halimbawa na lamang nito ay ang gayon din, malikot ang kamay kaysa sa magnanakaw,
at halang ang bituka kaysa sa taong ubod ng sama. Sa kabuuan, mahirap nang matukoy kung sino ang partikular na pinanggalingan ng karunungang bayan. Sa katunayan, kaya ikinabit sa pangalan nito ang bayan ay dahil pagmamay-ari na ito ng lahat ng mamamayan. Lahat sila ay kamay-akda sa mga karunungang bayan sapagkat sa bawat bigkas nila ng bugtong, sa lawikain at sawikain ay muli itong nabubuhay at naipapasa sa susunod na henerasyon. Nakalipas na naman ang ilang minuto nating pagsasama-sama, kaya naman hanggang